Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko, kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire. Percy Lapid, matapag na sandigan ng mamamayan, pader na di kayang gibain, ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda, tira mo ka ako yung si Percy ka, magaling talaga. Kaya talagang kakako, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy, lapit, lapit far, bang bang. Percy, lapit far. Ang tapang niya'y kakaiba, walang takot sa pagtira. Oh yeah, oh yeah. Kapag mayroong anomalya, ibubulgar niyang talaga. Oh yeah, oh yeah. Mga kurap sa gobyerno, ibibiso ng walang preno. Maging ito man ay politiko, artista man o kahit sino, masasabugin ang baho nito. Ang lapid fire, walang sinisino. Percy, lapid far, bang bang. Percy, lapid far. Percy, lapid far, bang bang. Percy, lapid. Huwag na huwag kang magkakamali, gumawa na masama, huwag kang tiwali. Ang lapid fire sa iyo ay nakabantay, bawat mong galaw, kinikilatis at hinihimay. Kay Percy Lapid, hindi ka ubra, kanyang ihahayag, mapagsamantala. Magnanakaw at mga walang budi, nagpapahirap sa bayan. Mga mapang-api, mayaman at sikat, artista, politiko, ikaw ay umayos kung ayaw mabisto sa lapid fire. Bawal ang abuso, lilitsyonin ka ng buhay sa bawat komentaryo. Kay Percy Lapid ay pantay-pantay, walang silbi ang yaman sa buhay. Lahat tayo'y magkakapatid, pag-ibig sa bayan, ating tanging hatid. Mga kurap sa gobyerno, ibibiso ng walang preno. Maging ito man ay politiko, artista man o kahit sino, masasabugin ang baho nito. Ang lapid fire, walang sinisino. Percy, lapid far, bang bang. 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 Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang Lapid Fire. Ay inyo pong napapakinggan Lunes hanggang Biyernes, pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi.
Tayo po ay sabayang napapakinggan din po sa himpilang DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. At siyempre ang ating pagtatanghal ay tatampukan ng mga pagtalakay sa mahalagang issue na ating pong pag-uusapan. Sa mga nais magbigay na reaksyon, meron po tayong chatroom sa gawing kanan po ng ating live streaming. I-type lamang ang mga reaksyon, atin po yan babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. At sa mga nakikinig po sa himpilang DWBL, tayo po ay merong linya o text line na maaari pong tawagan at kung saan maaaring ipadala ang inyong mga reaksyon. Ang numero po ay 0915-7070625. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ipagpapatuloy daw po ng Armed Forces of the Philippines ang paglipad ng ating pong mga eroplano dyan po sa West Philippine Sea ho. Ito po ay sa kabila ng maanghang na banta at babala ng China sa ating pong bansa. Dumistansya naman ang Malacanang mga kaibigan dito po sa isinusulong na revolutionary government. At ang sabi ho ng Malacanang, wala raw balak si Presidente Duterte na manatili sa pwesto lagpas sa 2022. Tinawag naman na huge nonsense ni Vice President Leni Robredo ang katarantaduhang isinusulong na revolutionary government. At ngayong gabi raw ay nakatakda po na mag-ulat si Presidente Duterte tungkol sa mga nagasta dito po sa COVID-19 ngayong gabi. Gabi ng lagim. Ito namang si Rockway mga kaibigan ay humingi po ng tawad kay Presidente Duterte dahil po sa pagkakasabi niya tungkol doon sa perpetual isolation. At alam nyo ba na ang DOH ay nangangailangan ng 1,000 mga nurse. Ang problema, 25 lang ang nag-apply. Wala na. Paglilingkod ka na, mumurahin ka pa. Tatakutin ka pa. Natatandaan nyo ba si Sara Balabagan? Kung inyo pong natatandaan si Sara Balabagan, siya po yung OFW na nakapatay sa kanyang amo at nakatakda sanang bitayin, pero sa pakiusap po ng pamahalaan noon, ito'y panahon ni Presidente Fidel Ramos. Pinagbayad na lang ng malaking halaga kapalit ng pagpapatawad sa kanyang nagawang pagpatay sa kanyang amo na gumahasa sa kanya. O ngayon, kung natatandaan nyo na po yan, meron po siyang pahayag. Ang pahayag po niya, isang pag-amin sa matagal na pong alingas-ngas tungkol sa kung sino ang tunay na ama ng kanyang panganay na anak. Asan ba yun? Nandito ba yun? Mga kaibigan, bueno, unahin natin si Sara Balabagan,
Ang sabi niya, walang bahong hindi lalabas, kaya po siya ay napilitan ng umamin. Ayon po dito sa dating OFW. Pinagtapat na po niya kung sino ang tunay na ama ng kanyang anak. Matagal ko nang sinasabi ito kung sino kamukha nito eh. Tama naman eh, mga kaibigan eh. Yung kamukha ng kanyang panganay na anak, mga kaibigan. At sa kanya pong paglutang o pagbibigay ng pahayag, siya pala nakatira na sa Las Vegas. Kasi kaya mabuti na rin ito, minabuti na rin niyang ipagtapat, mga kaibigan, dahil sa kung sino-sino ang mga nababanggit na pangalan na ika nga po napagkakamalang ama nung kanyang panganay na anak. Mabuti na rin ito. Sa isang banda, baka makasama pa ako sa pinagbibintak sa mapagbintangan. Kasi nakasalo ko ito mga kaibigan nung ito'y umuwi. Inimbita ako ni Ambassador, yung Ambassador Roy Sinieres. Inimbita akong mag-lunch. At diyan kami sa dating Manila Hilton na noon ay Manila Pavilion na. Nakaharap ko yan, isinama niya si Sara Balabagan. Nagulat nga ako Akala ko kung ano yung patawag niya, yung pala, ipinakilala sa akin si Sara Balabagan. May kasama pang isang babae, kasinggitan niya, batang-bata yan nun, mga kaibigan. At yung pala madalit sabi, nagkaroon ito ng relasyon sa isang broadcaster. Mga kaibigan. So ngayon, ano pipindutin ko dyan? Ngayon, ang sabi ho ni Sara Balabagan, ito, pakinggan ninyo. Sa mismong pag-amin niya. Ang ama po ng panganay ko ay si Arnold Clavio po. Siya po yung ama ng panganay ko. Okay? Ayun. Pwede ba ulitin para maliwanag? Ulitin natin. Ano masasabi mo, Sara? Ang ama po ng panganay ko ay si Arnold Clavio po. Siya po yung ama ng panganay ko. Okay? Mahirap yan kung ako lang ang babasa niyan Pakibalik mo na, Mahirap naman kung ako lang ang babasa. Dapat dito mo na lang sana nilagay para naulit natin. Si Arnold Clavio, mga kaibigan, ayon mismo, direct from the horse's mouth. At ito raw ay ginawa niya, mga kaibigan, para matuldukan na yung istoryang yan. Kasi nga po, may nagsasabi na may nag-post pala niyan nung Webes ba? Ang apelyido na pala ngayon ni Sara Sereno. At siya'y nakatira na sa Las Vegas. May asawa na at 5 na po ang kanilang anak. After 22 years, mga kaibigan, kaya ko to ginawa, sabi niya, dahil after 22 years, lumabas na naman. Sabi nga nila, walang bahong hindi lalabas. Hindi naman po ako nalungkot dahil by God's grace, masaya na ako sa buhay ko. Ayan ang sabi po. Paano pag wala na ako sa mundo? Tapos hindi ko ito kinurek. Baka mamaya maging multo pa ito sa anak ko. Si late Ambassador Roy po ang tumulong sa akin nung ako ay nabuntis. Kasi meron din nagsasabi na baka raw si Ambassador Roy Sinieres ang ama nun. Kasi kumalat na ito sa sa media, sa hanay ng mga nasa media. At ang sabi niya, tinulungan niya ako, referring to former and late Ambassador Roy Sinieres, para hindi kumalat sa public, para hindi masira ang image ko noon.
at yung image ng taong yun, kinupkup ako. Ba't hindi si Arnold ang kumupkup sa kanya? Ang kumupkup daw po ay si Ambassador Sinières at itinago ni Ambassador, pero ang nakalulungkot sinasabi nilang siya raw ang ama. Nagkakilala kami ni Arnold nung panahong ako ay nakapiit pa at dinalaw nila ako doon. Naging close kami noon ni Kuya Arnold. Anong kuya-kuya? Walang kuya-kuya. At nung umuwi ako sa Pilipinas, noong August 1, 1996, isa po siya sa mga nag-cover ng kaso ko. Naging exclusive lang niya ang story. Yan po mga kaibigan, 1996, naging close sila. Ba't hindi siya kinupkup ni Arnold, no? Ang kumupkup si Ambassador Sinières. Samantalang yun din ang tumulong sa kanya. Alam ko yung kasong yan dahil pagkatapos nga nung kaso na yan, ito yung kinukwento ko minsan na inanyayahan nga ako ni Ambassador Sinières na pumasyal doon sa Middle East. Kasi siyang ambassador din sa UAE, bukod sa Saudi Arabia, siya rin ang ambassador ng United Arab Emirates. At doon inaanyayahan niya ako, sabi niya, marami kang OFW na tagapakinig doon. At that time, kasi po nandun ako sa sa government station. So, ayun ho, hindi ako natuloy. Takot ako sa Arabo Baka doon ako makulong kasi bawal tumingin sa babae. At kung wala ka namang bigote, baka naman magahasa pa tayo ron, di ba? Kasi marami tayo nababalita na ganon. Sabi ni Sarah, may mga nagtatanong sa akin, galit ka ba doon sa nag-post? Tinutukoy yung nag-post nung istorya yata, tungkol doon sa anak nila. Ang sabi ko nga, hindi po. Yan daw ang sabi niya. It's God's will para maitama ko na yung mga dapat itama. According to, at sinabi niya, napanood ko yung video, nasabi niya na okay naman ang kalagayan niya dahil mabait ang kanya na pangasawa. At supportive yung asawa niya dun sa ginawa niya na pagtatapat. Dangan nga lamang ito si Arnold, dapat ikaw na nagtapat niyan. Sabi ko na nga ba, dapat sustentuhan niya yun, di ba? Paramdam mo yung pagmamahal mo sa anak mo. Nabanggit, Las Vegas. Bali ba At saka si Sarah Balabagan pala, nag-convert na sa sa Catholic. Dati kasi siya, Muslim, mga kaibigan. Parang naalala ko tuloy, Las Vegas, yung anak ni Lito Lapid kay Melanie Marquez, di ba? Nung araw, binabalita natin yan, di ba? Wala nakakaalam yan. Na nando doon sa Las Vegas. Inampon ng isang kakilala ko. Kaya ako nalaman ng istorya, nung mabuti naman, nakabuti naman yung ginawa natin. Alam niyo kung bakit? Kasi po, yung anak ni Lito Lapid, mukhang maganda na raw ang kalagayan ngayon. Napahiya yata si Lito Lapid at nabigyan ng kondominium dito. Baka yung kondo niya na binigay ni Mother Lily, dito sa Timog, di ko alam kung saan, pero ayon sa balita natin, yun, nabigyan na. Kaya nakabuti rin di ba? Yung ating pagpapahayag noon tungkol dun sa kawawang kalagayan ng anak ni Lito Lapid, na nandun sa Las Vegas.
walang matuluyan, walang mapasukan ng trabaho. Ha? Minsan nga, pakita ko kaya yung litrato ni Lito Lapid at saka yung tao. Kasi mahirap yung puro kwento lang eh, di ba? Bueno, yan po ang balita mga kaibigan ha. So ano na, yung kumbaga that for the truth shall set you free, sabi nga. Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Kaya malalaman natin mamaya kung ano yung ilalabas na video. Kung yun po talagang video na ngayon, live, kung live o alive, staying alive, staying alive. Saturday Night Fever. Ang sabi naman ho ng Armed Forces of the Philippines, patuloy po ang kanilang movement sa West Philippine Sea in line with the Philippine sovereign rights. Alinsunod sa sa soberenya ng Pilipinas. Yan po ang sabi ng Malacanang. Kasi po nung isang araw, nagpahayag itong China na merong halong pananakot at pagbabanta sa Pilipinas. Mga kaibigan, ano ho? Ang sabi ho nila, dapat itigil daw ng Pilipinas yung illegal provocation. Bago na naman yun Meron bang provocation na ika nga po hindi matatawag na illegal kundi alam naman ninyo yung provocation isang masamang yun masamang gawain yun, di ba? Yung nanunudyo sa Tagalog, di ba? Nanunudyo. Mga kaibigan. Ngayon, bakit masasabi ng China yun? Kasi mismong presidente natin na nagsabi, ang Pilipinas probinsya ng China di ba? Probinsya kami ng China, tayo ng China, ang Pilipinas. Yan, sa isang sa isang gathering ng mga inchik dito. Ngayon, dahil dito pagkatapos nito nga pahayag na ito ng China, mga kaibigan, ito na ng ating Armed Forces of the Philippines, Malacanang ang nagsasabi nito, na ang ating pong military ay magpapatuloy doon sa sa kanilang pangangalaga, pagmamatsyag diyan po sa West Philippine Sea. Sa kabila ho yan nung sinasabi ng China na itigil ng Pilipinas yung illegal provocation. At yan ay tumutukoy doon nga po sa mga eroplano. Marami ba tayo eroplano? O yung ilan? Yung ilang eroplano na ika nga umiikot-ikot doon sa West Philippine Sea. Mga kaibigan, kasi kaya tinan mo, pambubuli ng China yan Mga kaibigan, maliwanag pa sa sikat ng araw na tayo pa ang nagpo-provoke. Gayong sila ang illegal na sumasakop sa ating mga teritoryo na wala silang pinangahawakan kung hindi yung sinasabi nilang palsipikadong mapa na sila gumawa. Mga kaibigan, na walang pinaghugutan yung mapa na yun. Paano kung tayo mag-drawing din ng mapa? At sakupin naman natin yung China. Sabihin natin atin yun. Yung kanilang teritoryo, mga kaibigan. Di gulo yan. Sila nga ito nagpo-provoke, sobra pa sa pagpo-provoke sapagkat sila ay nagtayo ng mga infrastruktura diyan po sa mga teritoryo ng Pilipinas.
Oh, mga kaibigan, at itong gobyerno natin, pinapalakpakan pa. Ngayon, ang pinagtataka lang natin, kapag ka ang isang administrasyon, lalo na katulad nitong si Presidente Duterte, na tila lalabas daw ngayong gabi na tila hindi alam kung totoo yan. Nakapagtataka kung bakit ni isang senador, o kaya dapat ang mismong, tawag mo dyan? Mismong senado, hindi ba? Dapat sila gumawa ng paninindigan, yung opisyal na paninindigan na umaangkin sa ating teritoryo sapagkat atin yan. Unang-una, talagang atin yan. At yung pagmamay-ari natin dyan, mga kaibigan, ay pinagtitibay ng international community, kinikilala ng international community, lalo-lalo na nung nagkaroon ng arbitral ruling sa The Hague, pabor sa interes ng Pilipinas, na kinikilala ang pagmamay-ari niyang mga inaangkin ng China, ang Pilipinas. At saka, kaya nasasabi ito ng China na itigil ang provokasyon. Sila nagpo-provoke mga kaibigan Sila gustong magsimula ng gulo. Ito naman kasi mayat-maya sinasabi ng presidente natin na hindi tayo maaaring makipaggera. At siya mismo ang nagsabing inutil. Inutil siya, mga kaibigan. At hindi natin kakayanin ang makipaggera sa China. Gayong wala namang nagsasabi na ang pag-iit ng ating karapatan, ng ating soberenya, mga kaibigan, katumbas na naghahamon ka ng gera. Walang hiya itong kausap mo, di ba? Nagpakita ka ng kahinaan, ibinulgar mo, itinelegraph mo sa kanila, wala kaming kakayahan inutil di ba? At ang armed forces natin, walang kakayahang magtanggol sa sariling bansa. Yun ang katumbas ng kanyang sinabi, mga kaibigan. So, ano ginagawa pag walang hiya ang kausap mo? Ibubuli ka. Di ba? Itutulak ka ng itutulak hanggang sa maisandal ka sa pader. Yun ang katumbas nun. Bakit yun? Yung sinasabi nilang yun, hindi nila nasabi sa Indonesia. Hindi nila nasabi sa maliit na bansang Vietnam na mas maliit kaysa bansang Pilipinas. Bakit sa atin nasabi? Paano? Ang Indonesia, ang Vietnam ay nanindigan na ipaglaban ang kanilang soberenya. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ang Malacanang po, mga kaibigan, ay dumidistansya na dito po sa katarantaduhang inilunsad ng mga buhong. Ilang piraso lang sila Yung Revgob. At saka mga walang credibility yun ng mga tao, mga kaibigan, yung nasa likod nun. Ngayon, parang hindi nila nauunawaan talaga ang ibig sabihin ng revolutionary government. Gaya nga ng sinasabi natin, wala naman kayong dahilan para kayo magdeklara
ng revolutionary government. At pangalawa, kung matatandaan po nung mga matagal nang tuloy-tuloy na, kung tuloy-tuloy po na sumusubaybay sa ating palatuntunan, mga bago pa magka-COVID sinabi na natin na yung revolutionary government, kasi ang unang kwanyo niyan yung DILG, di ba? Yun ang promotor, nagpo-promotor nung una niyan. Katunayan, may budget pa yan na napakamahal At dyan, nag-away pa yung mga dalawang grupo ng media yan dahil malaki yung pondo, mga kaibigan. Ngayon, ano sabi natin noon, noong mga panahon na yon, ang nagsusulong niyan yung DILG. At ang nagsasalita tungkol dyan, pinakahuli, bago pa itong inilunsad nila ron sa Pampanga, mga ilang buwan na nakakaraan, ito si Roderick Paulate, si Malaya, yung undersecretary ng DILG. Dahil nagsisip-sip, di ba? Revgob daw. Ano sabi natin una pa lang tungkol sa revolutionary government? Unang-una, yung revolutionary government, dahil wala ka naman dahilan, sabi ko nga sa inyo, sa panahon ni Cory, may dahilan. Kaya sila nagdeklara ng revolutionary government. Sapagkat ang una ron, walang legal personality yung presidency ni President Cory Aquino. At ang sinasabi nila na dahilan daw kaya nag-revolutionary government, para yung dictatorship daw ni Marcos, yung batas na nagbibigay ng labis na kapangyarihan sa Pangulo ng Pilipinas, mabuwag. Pero isa lang yun. Pero sapagkat kung hindi nila inabolish ang saligang batas, ang duly constituted authority, mga kaibigan, lalabas si Marcos, hindi si Mrs. Aquino. Lalabas na pang-aagaw sa kapangyarihan yung ginawa ng administrasyon ni Mrs. Cory Aquino. Hindi lalabas na napatalsik si Marcos dahil sa EDSA Revolution. Di ba? Kailangan mga kaibigan bigyan ng legal personality yung presidency ni Mrs. Cory Aquino, sapagkat yun ay walang pinagbabasihan. Ngayon, dito ngayon, pagka sinabi mong Revgob, kanina nanonood ako ng isang palabas sa telebisyon. Tinanong yung presidente ng Integrated Bar of the Philippines, hindi ba mayroong ngayon yung anong tawag dun sa anti-terror bill? Hindi ba? Tinanong kung yung bang anti-terror bill yan ba ay applicable lang sa mga kalaban ng gobyerno? Hindi. Ang sabi nung presidente ng magaling magtanong yung si Pinky Webb, sasabihin ko na pangalan. Magaling magtanong si Pinky. Sabi nung hindi, siyempre, kung batas, kuwan yan, antay ka o pro ka, pareho kayong sakop ng batas. Yun yung sinasabi, malimit ni Mayor Alfredo Lim. The law applies to all. Otherwise, none at all. Sa madalit salita, nananawagan sila ng revolutionary government, ito'y illegal Hindi ba? Yung ginagawa nilang panawagan per se, ang sabi nung
presidente ng Integrated Bar of the Philippines, inciting to sedition yan eh. Hindi ba? Rebellion, mga kaibigan. Open rebellion nga eh. Oh, hindi ba? Nananawagan ka. Kaya, unconstitutional yung revolutionary government sapagkat itong administrasyon ngayon, itong kasalukuyang administrasyon, lahat ito naluklok sa pwesto, lahat ng elected 2016, 2019, lahat yan, mga kaibigan, elected yan sa ilalim ng 1987 Constitution. Oh, bakit mo bubawagin yung revolutionary government? Pag sinabi mo na bubawagin mo yung saligang batas at magdideklara ka ng revolutionary government, matagal na sinabi natin, ang uupong presidente automatic, matitira si Leni Robredo, ang automatic magiging presidente, sapagkat hindi na sila, ibig sabihin, pagka diniklara nila ang revolutionary government, hindi na sila kumikilala sa ating saligang batas. Hindi mo ba? O kaya, dinideklara nila ang revolutionary government para lumikha sila ng panibago kunong saligang batas, mga kaibigan. Hindi pala kayo kumikilala eh. Di yung kumikilala ang mananatili sa pwesto. Kayong mga kasama doon sa revolutionary government na nag-iikayat ng revolutionary government ng inciting to sedition, mga kaibigan, abay, pwede kayong pagdadamputin eh. Hindi ba? Sumulat pa sila kay PNP. Ano sabi natin? Illegal yan eh. Mga kaibigan, unang-una, kung halimbawa, yung mga political exercise, di ba? Hindi pwedeng lumahok dyan ng ang mga nasa gobyerno, lalo ang polis, ang military, mga kaibigan. At ang dapat sanang ginawa ni PNP, pinaimbestigahan sila. Hindi ba? Pinaaresto sila. Nakita naman ninyo yung pinakikita sa telebisyon. Nakuha doon sa ginanap nilang katarantaduhan yun. Sa Pampanga. Mga kaibigan. Yun kukunti lang sila ron eh. Ilang piraso eh. Puro mga kung sino-sino. Yung ba mananawagan ng revolutionary government? Sino sasama sa inyo? Una, illegal yun. Ano sabi ni Delphin Lorenzana, yung DND chief natin, mga kaibigan, yung secretary ng National Defense. Illegal yan. Yung revolutionary government. At bakit nyo isusulong yan eh? Sabi niya 80% ang popularity pa rin ni Presidente Duterte, ang nag-enjoy pa raw ng 80% ang popularity rating ni Presidente Duterte. Doon ako hindi naniwala eh. Yung 80%, 80% saan? 80% pagka puro taga-gobyerno tinanong mo, di ba? Baka sa puro taga-gobyerno hindi kayo maka 80% eh. Sa mga sip-sip, di ba? Siguro kung mga 1 milyon, meron pa kayo. Pero sabihin mong 80% sa katakot-takot na nangyaring kapalpakan sa administrasyon. Ano ba? Bakit ba sila nananawagan ng RevGov? Ng revolutionary government? Kasi raw, hindi raw natupad yung mga ipinangako ni Presidente Duterte pagbabago. Wala raw natupad doon.
Oh, kaya gusto nila magkaroon ng revolutionary government at ang mamuno si Presidente Duterte rin. Yung wala nagawa, para nila sinabi, yun ang mamumuno, yung wala nagawa. At ang sabi ho ng Malacanang, hindi raw nila sinusuportahan. It is a private initiative, but the private individuals can express. Aba? Ang sabi ni Rockwell, tinan mo talaga itong si Rockwell. Pagka pabor sa kanila, ano raw, may karapatan daw magpahayag, malaya, malayang pagpapahayag ng kanilang saloobin. At ginamit pa yung freedom of speech. Bay, katarantaduhan yan. Freedom of speech ba yung nananawagan ka na revolusyon? Nananawagan ka na buwagin yung saligang batas? Magdeklara ka na revolutionary government? Yun, expression? Expression yun, pagkakampi nyo. Di ba? Pagpabor ang sinasabi sa kanila. Pero pagka ang nagsabi niyan, arestado ka. Mga kaibigan sabi pa, ito, alam niyo po, ang presidente, nakatutok naman siya sa COVID-19 responses natin ngayon. At paulit-ulit na po niyang sinasabi, he's looking forward to the end of his term. Paulit-ulit niya sinabi, to the end of his term. Hindi niya sinasabi yan. Hindi niya sinasabing paulit-ulit yan. Nagsisinungaling ka, Roque. Alam mo yan, kasinungalingan, imbentohin nyo. Ito, imbentohin nyo. Total, puro kayo sinungaling. Imbentohin ninyo kung paano ninyo ma-export yung kasinungalingan. Baka maraming bansa nangangailangan ng sinungaling. Bay, pwede tayong kumita rito, makakatulong yan sa ekonomiya ng Pilipinas. Sa dami na sinungaling dyan sa palasyo. Hindi na sa palasyo, sa gobyerno. Kung kayo po, ayon sa kanya, kay Rockwell, kung kayo po nagkakaroon ng agam-agam na tinutukoy niya si Presidente Duterte, will stay beyond this term. Naku, that's the farthest beyond of the mind of the President. Yan daw pinakamalayo sa iniisip ni Presidente. I can assure you that. Nung sabihin mo yung perpetual isolation, sigurado ka ba ron? Lahat ng sinabi mo, hindi ka sigurado ka. Katunayan, lagi kang laging iba sinasagot ni Presidente sa sinasabi mo pag siya nagsalita yung sinabi sa gasolina na hugasan mo yung face mask sa gasolina. Ano sabi ni Roque nung tinanong na siya the following day? Sabi ni Roque, naku, kayo naman, di na kayo nasanay sa Presidente, joke lang yun, biro lang yun, palabiro yan pagkatapos, nagsalita na naman si Presidente Duterte. Ano sabi? Hindi ako nagbibiro yung gasolina, subukan nyo, hindi nyo alam ang ko isipin mo, di ba? Yung mentalidad daw niya. Mga kaibigan. Tapos sasabihin mo, I can assure you that. Anong assurance meron ang taong mapapala sa'yo? Lahat na ang utos sa'yo, magsinungaling ka pustahan tayo. Mga kaibigan, ewan ko kung makakalabas ng live ngayong gabi. Alive. Live. Alive. Tuloy. Meron daw pipirmahan. Ano yung pipirmahan? Na kuwan? Yung ano yun? Ano ba yun? Yung sa COVID, yung pangalawang version,
Yung bayanihan still as one na ngayon bayanihan, ewan ko kung ano ito ngayon tawag na ito, may 1 bilyon pang nakasingit dun mga kaibigan, para sa mga congressman. Jesus Mariosep, pipirmahan? Anong pipirmahan? Kahit na wag pirma gawin, tammark na lang. Hindi nga namin alam kung makakapirma pa ito sabi naman ni Vice President Leni Robredo tungkol doon sa RevGov. Ang daming balita kanina tungkol kay Vice President Leni Robredo. Dapat ganyan Total, hindi naman nakakapag-live yung presidente. Ikaw ang mag-live, di ba? Ang gaganda ng sinabi ni Vice President Robredo, talagang ang gusto niya mapagkaisa ang mamamayan di ba? Kasi wala naman lalo tayong hindi makakabangon, lalo tayong mahihirapan, kapag ka ang administrasyon kamukha ngayon, na walang iniisip kung hindi mang-away, manakot, yan ang iniisip Pag may merong gumawa ng maganda, may nakapagsabi ng maganda, pag-iinitan yun. Di ba? Mga kaibigan, gumagawa ng galit laban dun sa mga tao na ang tanging dahilan na lamang na ating nakikita yung magiging panganib. Ang tingin nila sa taong nakakagawa ng mabuti, panganib sa kanilang. Siyempre, ano pa hinahangad niyan? Pagka ganyang ka-insecure ang tao, ano hinahangad niyan? Mawala sa pwesto o mamalagi sa pwesto? Siyempre, yun ang iniisip niyan. Di ba? Di ba si Vico Soto nun, ganun ang ginawa? Pinagsabihan, mga kaibigan. Bakit? Nakita nila, akala threat na sa presidency kasi ang ganda ng ginawa ni Vico Soto sa Pasig, di ba? Nung nag-umpisa na ang COVID, mga kaibigan, lahat ng proyekto, sinisita yung magagandang ginagawa. Ayaw ipatupad ng national government sa kanya. Pinipigilan siya na maipatupad dahil baka maging banta siya sa pangarap ng iba, mga kaibigan, kung sino man yun. Sila rin yun. Di ba? Hindi mawawala sa kanilang pangkat o hindi mawawala sa interest nila. Yung mga taong, sabi niya Manchurian candidate, makaka-apekto sa iba. Mga kaibigan, yan lang naman ang dahilan bakit? Si Vice President Leni Robredo, kahit ba hindi pinupwera nila, di ba? Ginawa nila kunyari nung una dun sa droga. Nung merong mga dossier na hawak na si Vice President Robredo, tinanggal nila sa pwesto. Mga kaibigan, unang-una hindi naman nag-apply yung tao. Pagka-appoint sa kanya, pinagbabanatan siya nung mga buhong na troll. Sino nagutos doon? Alam nga namang oposisyon na nagutos doon. Di siyempre mag-uutos doon itong gobyerno rin, itong administrasyon din. Di ba? Siraan nyo si Leni. Yan, mga kaibigan. Bakit? Kahit ba hindi siya mabigyan ng ibang pwesto, mga kaibigan, dito sa administrasyon ito, meron pa rin tungkulin at pananagutan si Vice President Leni Robredo para gawin niya ang kanyang magagawa in her capacity as the duly elected, duly constituted Vice President of the Republic of the
Philippines. Lintik, kala mo may laman eh. Wala, mga kaibigan eh, ha? May tungkulin ka eh, binoto ka eh, di ba? Kaya yun ang ginagawa ngayon ni Vice President Leni Robredo. Ang sabi niya nga, ang laking kalokohan yan. Ha? Huge nonsense. Nung araw, tawag niya ni Pugo eh, dasa-lasa nonsense. Ha? First of all, sabi ni Vice President, what do they mean when they call for a revolutionary government? Ano niya? Unang-una, ano ibig sabihin nyo na manawagan kayo ng revolutionary government? They are asking to throw away our constitution. That itself is illegal. Yun yung sinasabi natin. Once na nag-declare kayo ng revolutionary government, pwede na kayong arrestuin kung tutusin. Dahil sa pagtalikod na ninyo. Sa pagtalikod na ninyo sa saligang batas. Di ba mga tarantado ito, mga kaibigan? Isipin mo, ang sabi nga ni dating Chief Justice Hilario Davide, yan anyang draft na isinulat yung inappoint nila na mag-draft ng bagong saligang batas. Di ba si ano yun? Dating Chief Justice din, Renato Puno, at saka si dating Senador Nene Pimentel. Mga kaibigan, ano sabi ni Justice Davide? Binasa niya yun eh. Ano sabi niya? Diyan sa saligang batas na yan, wala na ang West Philippine Sea. Lahat ng teritoryo ng Pilipinas, tinanggal dyan. At ang titira na lang dyan, yung Scarborough Shoal. Yun na lang ang nasasaad dun sa draft ng saligang batas. Sa madalit sabi, isang malaking sabuatan po ito, mga kaibigan, na tayo ay ibenta sa China. Ibinenta tayo, kaya hindi sila makapalag eh. Yun lamang sinabi ng China na yun, na binabala ng China na tumigil kayo sa sa illegal provocation. Sa malaking sampal na yan eh, sa ating mga Pilipino eh, mga kaibigan eh. Yan ang pinakamalaking problema natin ngayon. Diba? Itong, kaya yung sinasabing lalabas daw ngayon si Presidente Duterte para daw ipaliwanag na kung ano-ano yung mga ginasta sa panahon ng COVID. Ba hindi? Alam naman namin, wala naman kayong ginawa. May ginasta kayo, wala kayong ginawa. Kaya, pag sususpecha mo, luma na ito eh. Luma na yan, kung ano man yung ilalabas nilang yan eh. Ang issue na ngayon, napakatindi na po. Yan yung kauli-uli ang sinabi ng China na yan. Ano ibig sabihin yan? Di ba bantayan? Tigilan nyo, yung illegal provocation. Sipin ninyo yan, mga kaibigan. Samantalang tayo may-ari nun. Tapos tayo pa illegal. Tayo pa raw nagpo-provoke. Isipin mo sa sarili nating teritoryo, hindi tayo ipinaglaban ng ating sariling gobyerno. Samantalang sa teritoryo ng Indonesia, binubunggo ng barko nila yung kung ano man yung mga sasakyan nila na napapadpad sa kanilang teritoryo, mga kaibigan. At nagbanta si Widodo. Ang sabi niya, walang compromise. Walang negosasyon, walang compromise when it comes to sovereignty. Ang sabi niya, mga kaibigan, pagdating sa kasarinlan, walang kompromiso yan. Walang negosasyon dyan. Pag sinabi ng kasarinlan, amin yan. Amin yan.
Amin yan, hindi yan sa inyo. So wala tayong pag-uusapan. Nasabi ba nilang itigil niyo yan, ha? Yung illegal provocation nyo. Nasabi ba ng China yun sa Indonesia? Nasabi ba yan ng China sa Vietnam? At ang nakatatawa dito, ni isang senador, mga kaibigan, walang matatag na naninindigan. Dapat yung Senado sa kabuuan, mambabatas kayo. Dapat alam niyo yung batas. Hindi ba? Sa ruling ng dahig, alam niyo yan. Pero walang opisyal na paninindigan ang mga senador natin. Kailan lalabas yung mga yan? Pag hindi na si Presidente ang Duterte ang Pangulo. Ha? Pagka ang Pangulo na ng Pilipinas ay yung naninindigan na laban dyan sa ginagawang panlulupig ng bansang China, tsaka kayo magbabago ng inyong paninindigan. Wala kayong mga buto sa gulugod. Mabuti pa yung iilan-ilang tao ay nananawagan, hinihimok. Alam nyo, ano nga napapanood ko yung video ni Kawaldi Carbonell umiikot sila para himukin ang mga Pilipino para manindigan. Sapagkat hindi ito tungkol sa ikaw Marcos, ikaw Aquino. Mamaya ipaparinig ko naman sa inyo. Si Ninoy naman. Ako nasa media. Meron akong sariling gusto. Hinahangaan, 'di ba? Pero hindi ko pwedeng ikompormiso ang interes ng bayan. Kung sino ang inaakala kong mabuti, ano mabuti niyang ginawa, sasabihin natin. Kung masama, pupunayin natin. Kung dati, tumulong tayo para ikampanya itong administrasyong inutil na ito, mga kaibigan. Itong presidenteng nagsabing inutil siya. Ilang buwan lang nawalan ako ng gana. Ano ibig mo sabihin? Kung kinampanya ko yan manatili na ako dyan. Manatili akong bobo, gago, lumuking ko. Kung ano yung mga pinaggagawa nila. Ganun ba gusto ninyo? Kung ba kinampanya ko yung isa hindi ko na siya pwedeng banatan. Hindi ko na siya pwedeng punahin kapag sila'y nagkamali. Yun ang malaking pagkakamali sa mga nag-iisip ng ganun. Kaya tayo nandito, hindi para sila, para tayo tumulong sa mga, ito karapat dapat, nung maupo na walang hiyana, pupurihin ko pa rin. Anong klase kang tao? Ano ba iniisip mo? Pakinabang. Pansarili mo lang pakinabang. Tandaan ninyo, kung ano yung sinasabi ng mga taga-ibang bansa, na ang sovereign niya ay walang kompromiso yan. Wala yang negosasyon. Doon tayo maninindigan lagi sa tama. Kung ano yung nasa batas, kung ano yung rule of law, sapagkat doon hindi tayo magkakamali. Pero wag po kayong alis, magpapaalam lang ho tayo sa ating mga tagapakinig. Sa himpilang DWBL, napapakinggan ho tayo alas 11 o alas 10 hanggang alas 11, Lunes hanggang Biyernes, DWBL 12:42. Magbabalik tayo, tuloy po ang ating live streaming hanggang alas 12 ng hating gabi. Lahat sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aalimin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lang ang simpilan ng DWBL.